at meron pong kickback sa mga proyekto na kanilang napasinayaan. Ngayon, punta naman po tayo dito sa balita ng bilyonaryo. Patungkol po ito doon sa NBI volunteer driver na sinasabing siya daw yung nagpaputok doon sa Senado, hindi naman pala. Planong kasuhan ng NBI volunteer driver na tinuturong suspect sa Senate shooting ang mga umaresto sa kanya. Git niya, wala siyang kinalaman sa insidente. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sa kanyang unang pagharap sa media matapos makapagpiyansa, iginiit ng naarestong NBI volunteer driver na si alias Mel Oragon na wala siyang bitbit na armas at hindi rin siya nagpaputok ng baril. Taliwas sa ulat ng mga pulis na umaresto sa kanya sa kasagsagan ng barilan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Ikwinento niya rin ang dahilan kung bakit siya bumalik sa GSIS building noon kahit nakabalik na anya sila sa opisina. Sabihan na ako na may naiwang bag, isa sa kasama natin at kailangan na makuha dahil may mga gamot na laman. Kailangan ng may-ari. So, wala akong agam-agam na sinunod yung utos at bumalik ako mag-isa. Dala yung aking personal na motorsiklo doon sa GSIS. Wala pong ano na nasa Senate po ako ng mga panahon na yun dahil ang pagkakaalam ko po, part pa rin po ng GSIS. Kasama si Oragon sa mga nagsumite ng statement sa CIDG-NCR nitong Lunes para sa gumugulong na independent investigation ng ahensya sa insidente. Matatandaang bagaman walang na-recover na baril mula sa kanya, nagpositibo siya sa gunpowder residue. Sa bodycam videos na ibinahagi ng NBI, makikita ang nakaputing si Oragon sa ikalimang palapag ng GSIS building, kasama ang iba pang ahente at volunteers na nakadeploy sa area noon. Tanging radyo lang daw ang kanyang dala. Naroon siya sa kasagsagan ng putukan, malayo sa ikalawang palapag kung saan umano kinumpronta ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska ang isang operatiba ng NBI. Nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun hanggang makarating kami doon, nakabalik ako. Ako ay napagutusan lamang po. Ako ay isang volunteer lang ng NBI. At paminsan-minsan nagmamaneho ng sasakyan ng bureau. So yun lang po ang aking trabaho. Wala po akong, hindi po ako, part po ako ng trabaho na yun, pero hindi po ako naka-assign para humawak ng baril at pumutok. Ayon sa abogado ni Oragon, pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang posibleng pagsasampa ng kaukulang kaso sa mga umaresto sa kanyang kliyente. Sabi ni Attorney Paulo Nieto, may ebidensya silang magpapatunay na questionable at posibleng iligal ang pagkakaaresto kay Oragon. What Yun. we've seen so far is there's a video of him nung nahuli siya and it clearly shows kung nasaan siya at kung paano siya umakto nung nahuli siya. Makikita naman hindi siya nagpapapatok nung time na yon and makikita na civil yung kanyang pakikipag-usap sa umaresto sa kanya nung time na yon. Iginiit din ni NBI Director Melvin Matibag na wala silang iniisyong armas kay Oragon. Posible anyang nakuha ni Oragon ang gunpowder nitrate sa sahig ng Senado kung saan naganap ang barilan matapos siyang kaladkarin umano ng usaa mula sa gusali ng GSIS. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ako, hula ko dyan, yun pinahawak ng baril tapos pinaputok. Yun ang hula ko Pinahawak siya ng baril, tapos pinaputok. O kaya yung baril na yun mismo ginamit ng grupo ni Aplaska, pinahawak sa kanya para magkaroon siya ng gunpowder sa kamay. Kasi eto kitang-kita po dito sa mga video na inilabas po ng PNP na hindi po talaga siya humahawak ng baril at nung panahon na nagkakaputukan, andoon lang siya nakatunganga sa GSIS. This is the video footage also owned by the Senate. If you are inside the building at the second floor, that one is Jemel Ledesma, sir. OSAA personnel, yung unang-una. So, pause. If you can see, pause please. Pause.
if you can see, the certain Mr. Ledesma, member of the SA, was peeking through the window. Sumilip siya. Sumilip siya dyan. Rewind nyo na konti. 5 seconds. Rewind na konti. 5 seconds. And there he is. Stop. Go. And look. He bent down. And he was peeking through the window kung sino on the dawn. So clearly he saw that there was one person in the premises. Okay? Go, continue. Stop. Where is Mr. Aplaska dito? Aplaska, the one being held by... The one being accosted, held by the back? Yes, That is General Aplaska. Okay? Watch this. holding a long Holding- firearm. He was holding a Scorpion CZ 9mm pistol carbine. Okay? Further, go. He opened the door. Opened the door. Asked. At that point, I think he was asking. And at that point, the NBI agent was retreating. At there, stop. You could see that suddenly the reactions of the Marines were in ready position. We assumed that this is the first time shots were fired by General Plaska. Continue. They closed the door. Continue. Wala namang kalaban doon sa kabila eh. The office to the right is the office of Senator Ligarda. She was not there at that time. In a few seconds, Saka kung nagpakilala ng NBI, yung nasa kabila niyan, bakit mo puputukan? Eh, NBI yun. Actually, kakampi nyo yun. Parehas kayo nasa gobyerno. Oh. Eh, bakit mo babarilin? Diba? Mapapaisip ka, anong silbi ng pagpapaputok nyo doon sa NBI? Eh, nagpakilala na nga eh. NBI kami. Ba't nyo papaputukan? Nakatunga nga lang naman doon yung NBI. Hindi naman siya manghuhuli ng senador. mamamatay ang ilaw. There. They turned off the lights. The emergency lights went on. There. Emergency lights goes on in a few seconds. But there you could see the muzzle fire from the left. 1, 2, Wala No, naman sila okay. kalaban eh. Plaska went out. Okay, continue. Continue. But then he came back. Continue. You can see muzzle fire. Plaska pointed the gun towards the window and tried to discharge the firearm. However, the gun jammed. He tried again, the gun jammed, and then his aide fixed the gun for him. Continue. After which, he discharged the firearm again. Mind you, there was nobody there. Wala namang kalaban dun eh. Oh. There was no shots being fired at them. Okay? Walang After the last barilan. fire, this one Sila lang ang of the nagpaputok. 40 caliber, sinong agent ba to? Yung one last fire, Montilla. Montilla, sir. Okay, they retreated. Okay?
So, this is the retreat. Footage. This is another footage. Office with Wala doon walang nagpaputok sa kanila. Maliwanag na maliwanag doon. Ngayon ito dito tayo naman sa press con. Makikita dito yung aksyon ng NBI doon sa kabila. Ayan. Ito. Kasi sabi ni Kawatano, under siege daw o under attack ang Senado. Ito. So, meron pong pumunta kaagad na 3 NBI agents and yung pinakita ko kaninang mga lugar, those are the things that the areas that they will going to fortify and or secure further. So next, ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at the GSIS main building. Yes, sir. Teka muna, merong letter yon. Pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m. of the same day. Okay, ito po yung mga NBI agents. Okay, to sum up, there are 29 NBI agents. Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTVs is 21. And after the conduct of the continuing investigation, we accounted 29 of them. Please take note that none of the NBA agents had tactical gear with them. They were dressed as NBA agents, clearly identified, nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door. So let's just make that clear. Okay, to continue, please. Okay. These were the footages on malapit na to sa area kung saan nag-disburse ng firearm. This is the NBI. This is the GSIS canteen, which is adjacent to the Senate second floor. Okay, next. Okay. Again, site inspection at level 2 or second floor at 6:51 p.m. Out of the 29, there are 4 female NBI agents. Okay. Next. Okay. Minutes before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill dun sa when you are inside the Senate premises and as well as GSIS premises, because at the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating maintenance or security ng GSIS. So yun po ay recorded, and this is the proof that this was recorded. For the information of the body, all entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. So hindi gulatan to because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed. Okay. So there was a drilling, and the drilling sound maririnig, and they put bolt after drilling. I think several bolts were put, and then naglagay ng mga steel cabinet. And that is in the ground floor or first floor. Take note of the time, that is 7:39 p.m. For the information of the body also, the GM found it better to secure the entrances going into GSIS because Senator Bato had called for a people power movement, and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls.
had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So it was Yun. better, he found it better for them to secure the doors so that there would be no commotion going inside to the GSIS building. Yon. Ayan na. Yan na yung paliwanag ng PNP at ng DILG. Ngayon, puntahan natin na to. Oh. Ito yung tao na sinasabing nagpaputok ng baril. Ayan. Ayan siya, oh. O, radyo lang ang hawak niya. Wala siyang kahit anong kasuotan na makikitang siya NBI. Wala siyang bulletproof vest, walang kahit ano. At nung panahon na nagkakaputukan, nasa GSIS building siya. Ano mangyayari na siya yung nagpaputok? Ikaw ba'y gago na magpapaputok ka, tapos babalik ka pa ng GSIS building o babalik ka pa ng Senado para kunin lamang yung naiwang gamit? Yan, itong mga NBI agent, yan. Yung mga literal na NBI agent, sila may hawak na baril. Pero wala silang intensyon na makipagbakbakan. Bakit? Alam nila na usaa ang mga nandoon. At nagtingin ko, naguguluhan din sila. Bakit may putukan? Ano nangyayari? Nagsuot na siya ng jacket doon. No? Wala siyang kahit anong armas. Saka hindi naman nga siya NBI agent. Driver lang siya. Para nga siyang utusan parang boy Kasi katulad niya, no, inutusan siya, kunin yung gamit ng kasama niya. Naiwanan. O bakit gano'n na ang mangyayari siya pa yung nadiin? Kaya ito yung malabo na madiin itong taon to. Ma-acquit to. Wala tong kasalanan. Kahit sabihing nagpositibo to sa gunpowder, nasa naman yung katibayan na siya yung nagpaputok doon. Kasi pwede talaga na dahil nga siya ay kinuyog doon sa loob ng Senado kung saan nagkaroon ng barilan, pwede talagang siya magpositibo sa gunpowder doon. Diba? Kaya pahiyang-pahiya dito si Cayetano Kaya yan na yan yung etong si Cayetano, kung hindi to matanggal sa pagka-Senate President, magagalit ang mga tao diyan kay Cayetano sa ginagawang kasinungalingan. Hanggang ngayon wala pa din silang napapanagot sa nangyari na yan. Inuna pa press con. Natural. Si Cayetano, puro kabobohan at puro pagsisinungalang ang ginagawa Hindi nagmumura, nagsasabi ng totoo. Nakita namin sa CCTV na may NBI sa loob. Sumigaw pa ang isa, alam ng Pangulo. Alam ni Soto at katunayan, pinakain pa ni Soto sa office niya ang mga NBI. Yun ang tama. Pakainin mo ang mga NBI ng pagkain, hindi yung babarilin mo. At ipahuli mo ang kriminal na Bato de la Rosa. Wanted yan Kriminal yan. Yun ang magaling na Senate President. Hindi pinoprotektahan ng kriminal. Kasama ng NBI si Trillanes, kitang-kita sa CCTV. Tama lang yun. Hinamon siya ni Bato bakit ngayon nagtago si Bato? Ginulpi nga nila ang isang usaa. Tama lang yun. Dapat gulpin ang usaa. Mga gwardya lang yan
NBI yun. Gwardiya lang yang mga usaa. Ah? Tama lang yung may mga NBI doon. Dahil merong kriminal na Bato de la Rosa na nasa loob ng Senado. Tama lang yun. Lahat yan, tama lang yun. Ay, nako. Hindi dapat hindi dapat protektahan yung mga kriminal na senador na yan. Mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero, kaya kumampike kawatano yan eh. Diba? Kaya, nako tama lang talaga na may NBI doon. Wala namang kasalanan si Bato, walang warrant na galing sa batas galing sa Pilipinas. Ang ICC, hindi tayo sakop, walang karapatan si Trillanes, si Villan yan, Satanas yan. Bobo ka ba? Ano yung war on drugs na napakaraming namatay na ginawa ni Digong at ni Bato? So, okay lang pala sa'yo si Digong lang ang nakakulong sa ICC? Hindi ka na naawa kay Digong? Hindi nga tayo nasakop ng ICC. Totoo yun. Bakit sinasabi ni Marcoleta yung Rome Statute na kailangan sumunod muna sa Korte ng Pilipinas? Wala naman na pala tayo sa ICC. Bakit pinaglalaban ni Marcoleta yan? Hindi tayo sakop ng ICC. Pero ang Interpol, sakop tayo ng Interpol. Baka nakakalimutan ninyo. Si Trillanes, civilian lang talaga yan. Pero, nakapagpakulong ng dating presidente yan. Gulok na nga sa kulungan si Digong Naging karton. Hello po, Nailinda Lopez. Naku na alam nyo naman kapag may mga bobo po talagang nanonood dito. Nagiinit talaga ulo ko kasi ang daming bobong mga basher Wala palang kasalanan si Bato, ba't nagtago? Kahit na anong korte pa yan, kung wala siyang kasalanan, bakit siya nagtago? Bakit tumakas? Paano ngayon siya makakaboto sa impeachment? Wala na, hindi na siya makakaboto sa impeachment. Kasi kapag yan, lumabas, huhulihin na talaga yan. Di nga. So, yun lamang pa. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Nailinda Lopez, salamat po Kuya Henry. Big Mama, ayan. Thank you, Ate Katrina Love. Thank you po. Ang daming comment ng mga basher pero wag na natin basahin. Salamat po sa inyong lahat. At ako po magla-live ulit mamaya, kulaong time. Makwala sa Senado ang mga NBI, nasa GSIS building sila. Kitang-kita sa video ng mga reporters. Tama po. Kaya nga po itong mga bobon to kung ano-ano mga pinagsasabi. Salamat po Nailinda Lopez, Big Mama. Mamaya na lang po ulit sa kulaong time na may kahalong Alpotera. Ayan. Salamat po. Thank you po. Ingat po kayong lahat dyan. Babush! Thank you. Bye-bye po. Para sa Pilipino tamang info ang dala sa gitna ng ingay.